I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga bes mayroon tayong very good news for everybody. Shout out sa inyo mga bes, mga Marcos loyalists and supporters, and of course Filipinos and OFW. Hello, good morning everybody. Ayan, mayroon tayong basahin at bago nyo panoorin itong video na ito, nako mga beswa, ito sinabi dito mga kababayan President Ferdinand R. Marcos Jr. inspect an estimated 178.5 million worth of confiscated frozen mackerel imported from China. Ay, so sabi na nga ba ito, alam nyo itong bansa na ito guys, mahilig yan mag-smuggling papunta sa ibang bansa na hindi nagbabayad ng tamang pagbabayad sa mga costume, katulad ng yan, no? O ito, sabi dito mga kababayan, President Ferdinand R. Marcos Jr. inspects an estimated 178.5 million worth of confiscated frozen mackerel imported from China. Ito talaga itong bansa na ito kahit kailan. At the Manila International Container Terminal, which is ang MICTE in Tondo City of Manila on December 14, today, 2024. See? Sabi sa inyo alam nyo ang Pangulo naging maingat kasi gawa nga ito guys, no, itong hearing sa Quadcom, di ba? Si ito Mr. Taguba na kung saan nakalusot yung 6.5 na bilyon na halaga ng shabu na nakapaloob sa loob ng container na may cylinder na sinasabi na hindi naman niya alam na ang laman pala nun ay shabu, na tinuturo niya ito ay si Pulong Duterte. Di ba? Nung isang araw nagkaroon po ng hearing diyan. Yan, kaya ang Pangulong Marcos Jr. maging maingat. At congratulations sa BOC, sa mga staffs, at talagang gumagalaw sila In fairness naman sa mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr., talagang nagtatrabaho sila talaga ng husto, siguro kung ibang administrasyon nito baka nakalusot na naman tulad nung alam nyo na. Tuloy. According to the Bureau of Custom Intelligence and Investigation Services, BOCCIS, Director Bernie Enciso, a size shipment of 21 container. Ay, nasus, Mariusip sa Taclaran. Dami nito guys Mackerel, isda ito, naka-frozen. Buns loaded with the frozen pelagic fish arrived at Manila International Container Port, MICP, in October and remain unclaimed by the consignee. It has been reported that the shipment lacked the necessary sanitary and phytosanitary and port clearance. Ibig sabihin guys, ano tayo ngayon? December, ilang buwan? 2 na ba? 3? Noong October pala ito. Naka-stack dito po sa Port of Manila, di ba? Ngayon, ito kasi hindi naman kaagad-agad ito i-release kasi hinihintay yung mga magki-claim nito. At syempre, ang BOC naghihintay din ng magsasubmit ang may-ari nito, itong 21 container na ito, ng mga kaukulan na mga dokumento para magbabayad kung anong dapat bayaran. Siyempre, may babayaran yan tax yan guys kaso lang hanggang ngayon hindi pa kiniklaim. So, itinuturing niya na smuggling galing China. Kaya ako guys, sa totoo lang, pag sinasabi mo nabanggit itong bansa na ito, wala akong tiwala yan. Dahil ito 6.5 bilyon na halaga ng shabu sa panahon ni Digo na nakumpiska dyan sa BOC na nakalusot. Na yun ang sinabi ni Mr. Taguba, mga kababayan, galing din dyan sa bansa na yan. Talagang hindi makakalusot. Kaya thank you very much sa mga autoridad natin, siyempre sa mga intelligence, sa mga opisyal ng OBOC at saka kay Commissioner Bienvenido. Thank you very much dahil ay kawawa guys ang ating mga lokal na mga nagtitinda. Naano sila nalulugi sila nalulugi tayo yung mga nagtitinda sa palengke. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
which is ang BFAR, Fisheries Certification Section confirmed that the shipment importer Pacific Sealand Foods Corporation had not submitted an application for mackerel from August 30 to September 16, 2024. Ang tagal pala ng palugit. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nag-submit ng papilis. Sino kanino itong importer? Sino? Pacific Sealand Food Corporation. Nako, kailangan ito imbestigahin dito si Pacific may mga anomalya na ginagawa ito kasi mga kababayan, natatakot sila magbabayad. Ay, hindi lang 100,000 ang babayaran nila dito. Baka kalahating milyon pa. Di ba? Hindi lang 'yan. Tuloy. Ayaw nyo magbayad Pues sa amin na lang 'yan. Following the confiscation, Department of Agriculture, which is ang DA, the Secretary Francisco Tio Laurel Jr. instructed BFAR to perform laboratory tests to assess the frozen mackerel safety for human consumption as it is intended to be distributed to the communities affected by the recent typhoon. Correct! Maganda yan. Ito, kasi inutos ni Secretary Laurel ng DA na inspeksyonan itong mga isdaan na ito, kung ito po ay safety na kainin, pag ito ay lumabas na safe sa human, kumbaga sa tao na pag kainain ito, walang walang mangyayari sa katawan. Ibig sabihin, safe ito kainin. Ito ay i-distribute ito sa mga nasalanta ng typhoon. Katulad ngayon guys sa bulkan na Mount Canlaon. I-distribute yan. Siyempre sa Bucor, sa mga kulungan, kailangan may 21 container guys. Ang lalaki yan. At sa ating mga mahihirap. Ito mga kababayan, hindi naman basta-basta i-distribute pag hindi dumaan yan sa quality control, no? So dahil dito mga besa, ang sabi nga ng Pangulo, i-distribute nga yan, talaga namang binigyan pa ng pagkakataon itong si Pacific Sealand Food Corporation. Smuggler ka pala mautak kayo pag mahina na ang tinda ng mga makarel sa market, sa kanyo ilalabas yan para makumita kayo ng malaki tapos ibenta nyo ng mas mahal. Hindi pwede. Di ba? Kaya ayan. Talagang si Pangulong Marcos Jr. magaling pangulo na ito, guys. Walang makakalusot. Kaya ang instruction nito, mahigpit ang instruct niya dito sa BOC, guys. Bakit? Nako, talaga naman. Alam niyo naman, ayan walang salita yan, guys. In-inspect nila yan. Itong malalaking container, kung nakikita nyo ngayon, ayan po ang Pangulo. Kasama po si Secretary ng DSWD at ang Secretary ng DA, and of course ang Commissioner na si Commissioner Benvenedo. Nakita nyo yung malalaking container. Lalaki lang yan, guys. Ang lalaki ilang kilo nasa loob niyan. Sus, ang haba pala Ang haba ito, guys, 21 container. Nako, na may didistribute ito. So yun ang utos ni Secretary Laurel na talagang in-inspect kumbaga test ba, para sigurado na safe tayo nakakainin yan. Ito guys, hindi bibenta ipamimigay yan. Nako, talaga naman Sabi ko nga, dadaan sa quality control. Pag nakapasa yan, means sigurado safe yan. Kasama si Secretary ng DILG, si Remulla, mga kababayan. Kalaki yan ang Pangulong Marcos Jr. talagang maging maingat siya. Kasi alam nyo naman ang BOC, maraming mga hukus-hukus dyan. Hindi ko naman sinabi sa ngayon. Mga nakaraan. Learn and lesson. Dapat. Kung gusto nyo umasinso ang bansa natin, magtrabaho kayo ng maayos. Huwag yung palusutin. Itong mga smuggler na ito, sila po yung salot sa lipunan, sa totoo lang. Alam nyo, yung mga container dyan, guys, na nakabalandra. Ayan, kung nakikita yung sa likuran. Ayan ay hindi naman kaagad i-release. I-distribute. Kailangan pa po ng approval ng BOC. Katulad na lang ng mga papilis na isubmit. Kailangan po kung kumpleto yung mga papilis na yan o nakapagbayad sila ng mga tax. Ilang man yan. So dahil dito guys, pakinggan po natin ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr.
Sa kanyang pagbisita dito sa 21 container na ano na ito, tawag dito, mackerel. Oh, in fairness guys, masarap yung mackerel Baka naman mga kababayan ito lang. Baka naman itong mackerel na ito galing sa West Philippines Kasi maraming mga Chinese diyan na nangingisda O baka naman na sariling atin ibinibenta sa atin din. Ayun, titingnan nila. Kukuha sila ng sample. Ayan Oh. Ayan. Titingnan natin. Naka-frozen guys naka-frozen ito Ang tigas-tigas nito kaya siguro. Ang dami. Uy guys, masarap yung mackerel in fairness pag i-prito mo yan. Ay prito mo tapos toyo, suka, bawang, sili. Ayan. Frozen fish. Smuggling pala ito. Paano yan? Parang fresh na fresh guys tingnan nyo. Oo nga. Galing. Naku, oo. Parang bagong fresh na fresh nga. In fairness guys, masarap ang mackerel Hindi siya matinik. Ayan diba? Salamat sa Salamat po sa BOC, sa mga autoridad. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ang galing. Congratulations sa lahat. Ayan. Smuggling. Ang dami nito guys. Tingnan nyo naman. Kadami yan Luging-lugi ang may-ari nito mga kaibigan. Luging-lugi ang may-ari nito. Akala nyo hindi basta-basta ang Marcos administration patay kayo ngayon. Hindi kayo talaga makakalusot. Actually guys not only the smuggling ng mga foods. Kung nakikita nyo, bisitahin nyo ang page ng BOC, makikita nyo doon mga kababayan, millions na nakumpiska ng mga illegal na droga mga bes. Sa totoo lang grabe. Hindi ko lang in-upload kasi ayaw ni YouTube makita nyo, bisitahin nyo yung BOC page, tingnan nyo yung website nila. Grabe yung mga nakumpiska ng mga droga hindi lang yung mga iba pang mga smuggling na mga insekto, kahit Ang iba nga nilalagay sa sa sapatos, yung droga, hindi nakakalusot. Kaya saludo din tayo kay Commissioner Bienvenido sa BOC. Makita nyo yan, bisatahin nyo. Hindi ko lang ma-upload kasi ayaw ni YouTube itong mga drug lord na ito, mga kababayan, in fairness naman talaga sa Marcos admin, walang namamatay. Pero sumikip ang kulungan mga kababayan, lalo na yung mga banyaga. Nako, ang daming nakulong, ang daming nahuli. Sumikip lang ang kulungan. Walang namatay. Sa mga nahuhuli ng mga nagbebenta ng mga malalaking shabu. Palagay ko mayroon pang mga laboratory dito Baka sa Davao mayroon. Palaga? Nung nakaraan guys Davao del Norte. Milyon-milyon ang nakumpiskang shabu dyan sa totoo lang. Naipost ko dyan sa community ko Bisitahin nyo yung BOC fanpage, yung website nila, tingnan nyo doon. Grabe, matindi.
Masikip lang ang kulungan kasi maraming nahuli. Hindi lang user, pati drug lord. Oh, talaga kudos naman kay Pangulong Marcos Jr. Yung instruction niya talaga naman solid. Ayan, pakinggan natin ang kanyang mensahe mga guys, ha? Kung ano man ito, pakinggan po natin mga bes. Ito na. Good morning. Good morning everyone. Mahina. Nandito lang tayo para inspeksyonin at makita kung ano itong balitang balita na nahuli na 21 containers na in-smuggle na mackerel. Dito sa sinubukang ismuggle ay nahuli naman sa coordination ng Bureau of Customs at saka ng Department of Agriculture. Kaya't nakita ito. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act. Wow. Na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad, smuggling. Ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Sinisira ang merkado Tama. dito sa Pilipinas. Pinagkikitaan ng tao. Wala namang bumabalag sa gobyerno. At yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Tapos hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release. Dahil nakita natin, kasama na rin yan sa ibang agricultural product na kahit na makapag-import sila ng mura, iniipit muna nila bago pataasin ang presyo, bago na ibibitawan sa merkado. Kaya ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. At ito is, as I said, is the first case under the new law of the Anti-Agricultural Sabotage Act. I've spoken to our Bureau of Customs, I've spoken to the Department of Agriculture, and we have to keep going. Kailangan patibayin pa natin ito. Ang naging susi rito ay ang coordination between the different agencies. Yun lagi ang pinakamahalaga because the different agencies were all working together all the way up to the end because ang end consumer nito, DSWD. Kaya mula rito, pupunta tayo doon naman sa pag-distribute nitong nahuli nga na nismuggle na isda. Para ipamigay na lang natin. Wow. Dahil sa ganito karami, kung bibigyan natin ang bawat, halimbawa, pamilya, bawat tao, bigyan natin ng tigi 1 kilo, makakapagbigay tayo ng 1 kilo sa 580,000 na tao. Wow. Kaya yan ang gagawin natin. Bibigay natin yun, halimbawa, sa mga evacuation center, sa mga hospital, bibigay natin sa mga yung mga home natin, o sa Bucor, lahat yan. Tama, sa mga Bucor para meron tayo, para naman hindi masayang. Tama. Dahil meron namang inspeksyon na ito, safe for human consumption. Kaya habang pwede pa, distribute na natin para hindi naman masayang. Tama. At magamit naman ng ating mga kababayan. So, yun lang. At I hope that this is the first of many operations such as this dahil this is very, very important at kailangan natin makontrol, kailangan natin ma-supervise ang ating food supply. At pagka tuloy-tuloy ang ginagawang ganito, hindi natin magagawa yun. That's why we enacted into law the Anti-Agricultural Sabotage Act. So that's what today. Now we will proceed to the DSWD distribution together with the local government of Manila. Thank you. O, di ba? Narinig nyo? O, ipamimigay. O, guys, safe yung isda na yun. O, ganun dapat. Maagang pamasko, makarel. Ay, masarap yan, mga besa. Mahal dito sa palengke yan. Ha? O, di ba? Congratulations naman, ha? Sa BOC, sa mga staff, DA, ayan, sa Pangulong Marcos Jr., sa kanyang instruction na higpitin ang pagpapasok, kumbaga higpitin ang pag-inspeksyon ng mga items, o mga goods, dry goods,
or mang klaseng mga pumapasok sa Pilipinas. Nako, talaga naman, oh. O, di ba, congratulations naman kayo dyan, mga bes. Palakpakan tayo. O, actually, ang dami yan. Hindi lang talaga natin ina-upload, no? Bisita tayo yung BOC page. O, ayan. Congratulations. Masipag ang BOC, ha. Hindi tulad itong mga nakaraan. Ay, sus, nako. Pinapapasok nila yung mga illegal na droga. Sabi ni Mr. Tagoba, 6.5 billion yun. O, panahon ni Digong. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video, okay? Bye. And baboos, God bless Philippines!